want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole. And Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. as I go on through life with Him, there can be No other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is the answer.
Welcome everyone to our another episode in our COVID Gospel series and in the second wave of our Jesus Still the Answer. Tonight we are launching into the 14th of our 28 topics in the fundamental beliefs. Katunga na sa atong pagtuon. Sa ato pagikan karon, mag-ihap na ta sa matod pa nila countdown paingon sa another half. Apan sa dili pa nato padayonon ang atong pagtuki ni ining suhito alang sa atong pagtuon karong kagabhion, buot usab namo nga ipadangat ang mainiton nga pagpangumusta, pagtimbaya kaninyong tanan nga nagasubay sa atong programa sa matag gabi dinhi sa Hope Channel South Philippines. Maingon man ang nagasunod sa atong GSAT sa nationwide broadcast nato sa Hope Channel Philippines. Greetings sa lahat ng mga kapatid sa Luzon, ug sa aton nga mga kauturan sa kailungguhan, na magkararag sa mga kabsat ya iti Ilocos and Northern Luzon. Ug sa atong kaigsuunang mga waray diha sa Samar ug sa Leyte, ug sa uban pa nga maabot sa lain-lain nga pinulungan. Ang among mainiton nga with family right there in Japan. In our family sab, doon na may pipila ka mga sakop sa among pamilya nga nagasaulog sa ilang birthday ni ining bulana. My younger brother, boy, Henry Golfan Sr. rather, na siya sa Cebu. He is celebrating his birthday this month. And our sister-in-law, Bibing. And ang apo ni boy, si Dennis Henry, iyang sangay, celebrant po. Kasuod nga mipanaw ang ilang mga hinigugma, ang pamilya ni Nida Asombrado Ruquis, sa Florida sa pagkakaroon, ug ang iyang pamilya nga nabilin sa Bayugan. Maingon man ang pamilya ni Ate Rose Sumuso Araniego sa pagpanaw ni Bibi ang iyahang anak ug ang iyahang among pasubo alang kang Nazir ang bana ni Bibi ug sa tanang mga sakop pamilya, sila si Lindy diha sa Valencia ug ang ubang mga sakop kabanay sa mga pamilya. Ani dinhi ang sa akong kamot karon ang list sa mga request for prayers as turned over from our prayer in charge here in Hope Channel. Si Mildred Rizul, nagangyo siya alang sa pagkaayo sa iyang nag-abalatian sa liog ug sa atay. Si Baby Nunez, doon na siya infection sa kidney. Si Louie Andrade, doon na siya kidney failure. Si Javen Clyde Maputol, nga unta makauli na siya. Naibaluta nga daghan kaayro ng atong mga OFWs, ilabi na gyud ang atong mga seamen nga napugnan in taon ang ilang pag-uli tungod sa quarantine, ang procedure nga gi-require sa atong gobyerno. We will hope and pray. Salamat sa Ginoo sa uban nga nakauli na, apan atong iampo ang wala pa. Si Primrose Coscolwela, sa complete healing alang siyang gibati nga sakit. Si Ramil Victor Nuki, Lia Manalo Nuki o si Lidin Bandala, mga frontliners ni nga kaigsuon na nato dito sa Texas. Si Juliet de los Reyes Oy, o nga ang iyang pangaliya nga ang iyang bana dili na unta maglangay-langay pa, muduyog na kaniya og sa iyang ubang sakop sa pamilya aron sila mahiusas pag-alagad. Si Mark Anthony Kaintoy nga dunay high blood, si Kading Quadra nga dunay iyahang swelling sa iyahang liog, si Dr. Winston Maghuyop nga dunay usa si kini ka frontliner ug naa siya gibati nga ulcer, si Jeneth Ambre nga dili siya maglisod sa katulog, atong i-pray nga mawala kining iyang insomnia. Gisser Resficar sa iyahang numbness of the extremities. Elmer Maka, doon na siya ay kidney problem. Datu Iladio Lilawan, fast recovery from stroke. Atong i-include gihapon din sa atong prayer ang among igsuon o kauban sa buhat, si Brother June Alcurin. June, remember, all of us are praying for you, not just here in Hope Channel, but even in our families. Si Raul Nobleza, si Wing Pipino, na siya dialysis on a weekly basis. Si Juvie Sambog, uban ang iyahang
sakit sa mata nga niburot, si Humphrey Tacaldo nga nakaagi og multiple gunshot wounds dito as Calbayog karon, Donnie Ramos nga dunay iyang anak nga gibati sa lawas, Billy Apaw, prostate cancer o kidney problem. Julie Dave na disgrasya sa bicycle, na blood clot sa iyang brain, will spray for her. Baby Mavi Bigkas og ang iyang hip dysplasia. Si Dr. Nineth Maranan na siya sa ICU karon. Ato sang i-pray gihapon si Sit Blando nga atua sa Texas sa iyahang illness. So makahiglaan akong awhagod kamo sa pagduko sa inyong mga ulo samtang kita muduol sa trono sa grasya alang sa pagampo nining atong mga kaigsuunan nga dunay mga request. Amahan namo nga balaan og among Dios nga gamhanan sa makausap pa kami nagaduol sa imong trono sa grasya. Dala kining among mga igsuon sa ilang lain-lain nga mga kahimtang. Lord, you have heard their names and you know their situation. In fact, you know them better than we do. O God, we pray nga niining panahon na ang ilang pagtuo mapalig-un unta samtang sila nangaliangan ha kanimo, samtang ang ilang mga sakop sa panimalay nagaampo alang kanimo, ug samtang kami nakigduyog kanila sa pagampo alang niining mga masakiton namo nga mga igsuon. Amahan, pasabta sila nga ikaw nga among Dios dili layo. Masangpit namo ikaw pinaagi sa pagampo. Mo na among tuyo kanimo karon. Lain-lain kini ilang mga kahimtang, ayaw in taon sila pasagdi amahan. Samtang sila naningkamot sa pagtabang sa ilang kaugalingon, pinagis paggasto og salapi, pagduaw og mga doktor, pagadto og mga hospital, pagdawat sa mga tambal. Lord, gamita kining tanan alang sa pagpabalik sa ilang normal nga panglawas ug ikalipay sa pamilya amahan kung sila dunay improvement. Sa kabahin ni atong among mga igsuon kan sa mga balatian, imong giayo, amo ikaw gidayeg o gipasalamatan. Nalipay ko sa balita karon nga ang among igsuon sa pagtuo si Ruth Kabilaw uban nila ni Lucy dito sa California. Proven negative na si Ruth, and we praise your name for that. And all others who have the same experience sa among mga frontliners nga mga kaigsuunan. Salamat kay Amahan nga imong gitubag ang among pangaliya nga unta maapil sila sa mga tao nga naka-recover bisan pas kamatuoran nga na-infected sila sa COVID virus. Sa makausap pa amo usab gidala diha kanimo ang among mga pangulo sa nasod sa ilang pagpaningkamot nga masulbad na gyud kini nga suliran. Amo usab ikaw gidayeg nga samtang nauli jutay ang normal nga pagkinabuhi. Ubay-ubay sa imong mga katawhan ang nibalik nas ilang mga trabaho. Nga kiniunta nga pagpasiugda sa lain na sab nga higayon sa kinabuhi. Dili unta kini mahimong sinugdanan sad sa pagbalik sa pagkatag sa kagaw sa COVID-19. Lord, sumpua na kining kagawa. Igo na Amahan ang pagsulay. Pabatian na ang katawhan nga ang ilang pangaliya ug ang paningkamot sa among kagamhanan paigo na. Ug kung mahitabo Amahan nga matapos na kini nga crisis, hinaut unta nga labing daghan kanamo og sa imong katawhan, makaplaga na mo among kaugalingon nga nahaduol kanimo ug nahimong dakong panalangin ang pandemic quarantine. Kay kami tanan nagmainampuon ug mugahin og panahon sa pagpatalinghog sa imong pulong. It will serve the purpose, O Lord, if this thing will be achieved. And now, as we plunge into our study again in the fundamental beliefs, may your Spirit's presence impress us with wisdom and understanding aron masabtan namo ang tupiko karong gabhiuna. Salamat sa imong pagtubag sa among pagampo kay among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Ang atong topic ni ining gabhiuna, hinumdumin ninyo ang atong key-text sa Jesus still the answer is John 3:17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Fundamental beliefs number 14.
Og ang uluhan ni ini, unity in the body of Christ. Remember, we are still within our study of ecclesiology, the doctrine of the church. Karon ang church nga mao ang body of Christ, dunay topic alang sa unity, panaghiusa diha sa iglesia kun sa pundok sa katawhan sa Dios. Atong basahon ang atong statement of beliefs. Please join with me. The church is one body with many members, called from every nation, kindred, tongue, and people. In Christ, we are a new creation. So distinctions of race, culture, learning, and nationality, and differences between high and low, rich and poor, male and female, must not be divisive among us. We are all equal in Christ, who by one Spirit has bonded us into one fellowship with Him and with one another. We are to serve and be served without partiality and reservation. Through the revelation of Jesus Christ in the Scriptures, we share the same faith and hope and reach out in one witness to all. This unity has its source in the oneness of the triune God, who has adopted us as His children. Akong sulayan og hubad og duyog kamo kanako mga kaigsunan. Ang iglesia usa ka lawas nga dunay daghang mga sakop, dunay daghang mga bahin. Gitawag ang iglesia gikan sa lain-lain nga mga nasod sa kalibutan, gikan sa kaliwatan, gikan sa lain-laing pinulungan, lain-laing katawhan. Og diha kang Kristo, nangahimo kitang tanan nga bag-ong pagkatao. Busa, nahiusa man kita diha kang Kristo, wala untay panagkalahi diha sa rasa, sa kultura, sa atong kahibalo or edukasyon o grado, sa atong nasyonalidad, country identity, sa kalainan, sa atong ekonomikanhon nga kahimtang, nga wala untay matawag tag dato or kabus, nga walay babae o lalaki, nga mao'y mahimong hinungdan sa atong pagkabahin-bahin. Nahiusa kita diha sa Dios ug managsama kitang tanan. Pinaagi sa balang espiritu nga naghiusa kanato, ingon nga mga managsuon, managsandurot, uban kaniya, atong ikalipay ang atong panagsandurot sa usag-usa. Mag-alagad kita, ug mualagad kita. Pinaagi sa grasya sa Dios nga wala kita'y pilion sa atong pag-alagad. Pinaagi sa pagpadayag ni Kristo dihas kasulatan, atong ambit ang maura nga pagtuo, maura nga paglaom, ug atong ihatod kini ingon nga pagsaksi ngadto sa uban. Ibahin ta kanila ang atong pagtuo. Kining atong panaghiusa, diha kini manukad sa pagkahiniusa usab sa tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Ang Dios ni adapt o gisagop kita niya ingon nga iyang anak. Og naa diha ang mga teksto, I'm not going to read that anymore. Please take note of those and study them in your personal study. Ang iglesia sa makadaghan gitandi ni San Pablo ingon nga lawas. The Holy Spirit is the moving force behind church unity. Usara ka gahom ang nagpreserbar sa panaghiusa sa iglesia, ang gahom sa balaang espiritu. Otherwise, kung wala pa'y balaang espiritu nga naghiusa sa nagkadaiya nga katawhan, grabe unta kad tibuag sa o grabe unta sa kadagaya sa atong panagkalahi-lahi apan gihiusa kita diha sa espiritu. Gitawag kita gikan sa lain-lain nga mga nationality, gikan sa lain-lain nga mga rasa. Og ang balaang espiritu nga nagbautismo kanato ngadto sa usa ka lawas, kita karon lain-lain nga bahin sa lawas apan usa sa pagpatubo sa lawas kansang ulo mao si Kristo, apan ang lawas nga mao ang iglesia. You know, diha sa Episo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3.
mauni ang akong paborito nga teksto sa Biblia sa pagkahiniusa sa iglesia. Si San Pablo nag-ingon, Episo 4, versikulo 1 hangtod sa 3. Matod pa ni Pablo sa iyang pinulungan, busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo. Mga muyo kaninyo nga unta managawi kamo sa kinabuhi nga takos gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo. Gikan ta sa lain-lain nga kahimtang, gikan ta sa lain-lain nga background, nahiusa taron sa sulod sa iglesia kay gitawag kita sa Dios. Verse 2, nga sa tanang pagpaubos ug kaaghop dinuyugan sa pailob kamo mag-inantusay ang usag-usa diha sa gugma. Pagkatami sa talambaga ni San Pablo, o saraman di ay mo kalawas, lain-lain tuod kamo nga bahin sa lawas, hinaut unta nga magpabilin diha kaninyo ang pagtinahuray, pag-inantusay, ang pagdinuyugay sa pailob. Ingon nga mga anak sa Dios. Verse 3, nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa, pinaagi sa bugkos sa panagdait. Wow, pagkaanindot nga pinulungan. Gikan sa baba ni Apostol Pablo. Mga kaigsunan, kung atong subayon ang sinulat ni Pablo sa Episo lang sa basahon lang sa Episo. 11 kahigayon, napulog usa kahigayon. Gigamit niya ang term one body, usa kalawas, in reference to the church. Surbihon ragod nato ang pipila ni ana nga mga teksto. Episo 1:23, matod pa niya, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Ang iyang lawas, nga mawang iglesia, nga nagpuno sa tanan nga sakop ni ini diha sa panag-iusa. Episo 2:16, and that He might reconcile both unto God in one body, by the cross, having slain the enmity thereby. Another text, one body na hiusa pinaagi sa cross. Episo 3:16, versikulo 6 sa Episo 3. Ang mga hintil nangahimong usa uban kanato mga umalambit og sumusunod sa saad. Kay sakop sila sa usara kalawas ug umalambit sa saad ni Kristo pinaagi sa Ebanghelyo. Wow! Episo 4, 12, 16 o 25. Nindot nga pinulungan kini. Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buluhaton sa ministeryo, alang sa pagpatubo, pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Diin kitang tanan nga nanukad sa maong lawas na sumpay kita sa usag-usa, compacted by that which every joint supplieth. Murag, ang usa nato sumpay ra gyud sa usag-usa, sumala sa epekto sa buluhaton sa sukod sa tanang bahin nga nagatubo diha sa lawas, hangtod ang kinatibuk-an sa lawas, mamalig-on pinaagi sa gugma. Versikulo 25, busa, ipadapli ninyo ang mga bingkil, ang mga pagpamakak, ang pagsulti ug dili tinuod kalabot sa imong isig katao. Kay kitang tanan, sakop sa usa lamang kalawas. And finally, sa 11 verses, makita nato ang Ephesians 5:23, 29, and 30. Ang paborito sa mga magtiayon. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Maingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia, ug siya nagaluwas sa iglesia. Kay walay tao nga dili niya galmon ang iyang kaugalingong unod, apan iyaha kining ayuhon sa pag-amuma, iyaha kining paggaon, maingon nga mao kanay gibuhat ni Jesus. Kay kitang tanan sakop sa iyang lawas, iya kitang unod, iya kitang dugo. Mga kaigsuonan, what a perfect illustration in the Bible. In fact, it's not just in Ephesians. There are other chapters in the Bible, like Romans 12, like 1 Corinthians 12, nga si Pablo nag-describe sa church as one body with many parts. Now, may problema lang ta usahay sa atong pagkahiniusa diha sa iglesia. Kay matud pa sa usa ka
matod pa sa usa ka matod sa usa ka philosopher, kini kunong atong panaghiusa diha sa iglesia, usahay mura kuno ta og mga porcupine nga tungod sa katugnaw sa pagkakalibutannon sa gawas, magsut-sut kita ug magsuod-suod diha sa sulod. Apan samtang kita nagakasuod diha sa sulod sa iglesia, na ay panahon nga moprik ang atong tunok sa atong kaubanan. Matod pa diri, the colder it gets outside, the more we huddle together for warmth. But the closer we get to one another, the more we hurt one another with our sharp quills. And in the lonely night of earth's winter, eventually we begin to drift apart and wander out on our own and freeze to death in our loneliness. Naamanggoy panahon nga ang kaigsuonan, dili matawag tag gihiusa man ta diha sa iglesia. Apanaay panahon nga bisan pa sa atong pagkahiniusa diha sa iglesia, ang pagkasukwahi sa atong tagsa-tagsa kapanghuna-huna mulutaw. Apan kanang paglutaw sa panagkasukwahi sa atong paghuna-huna, dili unta na angay nga mahimong hinungdan nganong mugawas kita sa church. Kay kung mugawas kita sa church, ayaw kalimti. Tinuod baya nga ang nasakitan ka sa sulod kay sama sa ilustrasyon nga akong gihatag kaninyo, mura man gud ta kuno og mga porcupine nga samtang nagdut-dut kita sa usag-usa sa sulod sa iglesia, naay uban nato nga masaghiran sa tunok murag porcupine. Higala, you do not need to get out of the church to live a very comfortable life. We can actually find comfort in one another, and it pays to stay inside. Now, what is the extent of the unity of the church? Ang mga tumutuo, naka-experience sila panaghiusa sa huna-huna, panaghiusa sa plano, panaghiusa sa kalihukan. God's church then ought to reveal a unity of feeling, thought, and action. Na ipinulungan nga, giganahan kaiko sa na 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 10, pagkanindot nga pagkasulti ni San Pablo. 1 Corinto 1 versikulo 10, paminawaran ninyo o giunsa niya pagtandi ang kaanindot sa panaghiusa sa mga sakop sa iglesia. 1 verse 10 of 1 Corinthians, ingon pa niya, apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kitang tanan magasulti sa maurang o sa kabutang ug nga wala unta kaninyo'y pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo gikan sa maurang paagiha sa panghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. Sa episode, doon na pa'y laing pinulungan nga gigamit ang Ginoo. Matod pa niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya tinuod mga kaigsuonan, kung ang atong huna-huna sama ni Kristo, imposible nga maglantugi ta. Dili man ikalikay ang differences of opinion kay lain-lain man ang atong mode of thought, lain-lain man ta og orientation, ug ang atong pangagpa sa panghitabo, dili man gina magkapariha. Apan dili na makabungkag sa atong maayong pagsinundanay. Ilabi na gyud sa atong pagpabarog sa usa lamang kapagtuo. Now, wa magpasabot nga tungod kay ang iglesia nahiusa nga mawala na ang atong panagkadaiya. We are still united despite the fact that we are still diversified. Muna ginganlan sa in English og unity in diversity. Biblical unity does not mean uniformity. Wa na magpasabot nga pareha di ay unity and uniformity are two different words. Panaghiusa ug ang pagkapareha, lahi-lahi na sila. The biblical metaphor of the human body demonstrates that the church unity exists in diversity. Mismo gani ang panagtiayon nga ginganlan sa Biblia og ang usa
kalalaki, mubiya siyang ginikanan, ug makig-ipon siyang asawa, ug sila mamahimong usa ka unod. Usa ka unod na ang term sa banag asawa. Apan, wala na magpasabot nga nawada nag-utok sa iyang kaugalingon ang bana kay ang iyang utok mao na lang pud sa utok sa iyang asawa, or ang utok sa iyang asawa mao na lang pud ang utok sa bana. No. They are still individual, independent, self-motivated people nga naay ilang kaugalingong paminsar. Muna'y gipasabot nato dinhi. In the church, we are united, but we are not necessarily uniform. The Bible metaphor of human body demonstrates that the church unity exists in diversity. Lain-lain bitaw nga bahin sa lawas. May kamot, may tiil, may dalunggan, may mata. Lain-lain sa dong function. Apanahiusa sa pagpalig-on sa kinatibukan sa lawas. So while there are different temperaments in the church, ayaw mag-uban nga mo, makakita na gani o gamay bikil, mahimo na dahil kapangdulan sa ila, yung ana de sa sulod sa iglesia, please, when you are inside the church, don't look at the weakness of your fellow church member. That will become a stumbling block to you. Remember, everyone has a weakness. And everyone are struggling over those weakness. And everyone has an accountability, personal nga tulubagon sa atubangan sa Ginoo tungod sa ilang personal sab nga kaluyahon. Apan dili na angay nga muguba sa atong pagkahiniusa ingon nga mga membros iglesia. Na ako'y butang diri nga quotation. Unity is not uniformity. We can remain united even if we do not always think alike, look alike, feel alike, and act alike. Genuine differences in the body of Christ can even be beneficial as long as they are not occasions for fractures and clichés. Akong binisayon, magpabilin kita nga nahiusa bisan pa kung dili kita managsamag panghuna-huna, bisan kung dili kita managsamag panagway, bisan kung dili kita managsamag gibati, ug bisag dili kita managsamag kalihukan. Ang tinuod nga panagkalain-lain diha sa sulod sa lawas ni Kristo, sa makadaghan, makatabang manggani hinuon sa pagpalig-on sa kinatibuk-an sa lawas, mo nagingalag, unity in diversity. Sa pagkalain-lain, guwapo hinuon ang resultas dagan sa buhatan. Awaran ang nature. Nature is, one major characteristic of nature is they are one in, growing, but they are diverse. Ang ilang diverse ang pagkalain-lain, mao hinuon ay nahimong sikrito sa pagkaanindot anahon sa atong palibot. The same thing is true with the church. Now, unity makes the church effort effective. Sa kalibutan nga grabe ang pagkabahin-bahin. Grabe ang panagkalahi sa opinyon. Angay nga ang gugma ug ang pagkahiniusa sa mga membro sa iglesia ug ang pagkalain-lain sa atong personalidad, sa atong temperamento, sa atong mga disposisyon, kini nga mga butang, mo-witness unta kini ngadto sa church sa gahom sa atong mensahe nga dili mahimo sa uban. Kini actually mga kaigsuonan, kining political philosophy nga kinahanglan gyud kuno strong ang opposition ug ang opposition dili gyud makigduyog sa ruling power. Usa na sa gingalan ako big para sa ko a big blunder. While some people who are experts in politics say the best demonstration of democracy, ang nakanindot kuno sa demokrasya, mao nga naagyoy permanenteng oposisyon. Nga kay ang oposisyon kuno mao ginaitig-check nga ang nagadala sa pangagahom dili sila mag-abuso. Correct man ha in one sense. Pero para nako, kung halos tanan na lang yun pod nga gihimo, pulos na lang pod maot o pulos na lang pod supakon, very unhealthy na. Muna nga, lahi ang atong kahimtang sa church kaysa political world. The spiritual community is very different from the political community.
In political community, iya ng pagtukod og lain-laing paksyon aron mudako og mudaghan ang iyang grupo diri ma-down katong iyang kalaban. In the church, we should eliminate as much as possible any possibility for factionalism, ang pagkabahin-bahin, wad-un tana sa sulod sa iglesia. Now, how important is the church unity? Unity reveals the reality of God's kingdom. A truly united church on earth reveals that its members are serious in their expectation of living together in heaven. Unity brings strength. Disunity, weaknesses. Ang atong pagkahiniusa, magadala og kalig-on sa kinatibuk-an ug ang atong pagkakadaiya nagadala. Mo na ginganlan sa in English, in unity there is strength. In weakness, united we stand, divided we fall. Karaan kay na nga pinulungan apan tinuod gyud na gihapon karon. Kung magkahiusa kita, magpabilin kitang lig-on sa atong pagbarog ingon nga iglesia. Apan magkabahin-bahin kita, magkatibuag sa kita, buak ang katuyuan sa Dios para nato. Kini nga illustration okay. Dilita sa source, what are the sources of unity? Sa John 17 verse 23, nahibaw ba mo mga igsoon? Ang John 17, Juan Kapitulo 17, mauna ang tinuod nga Lord's Prayer. Kay maumang gina ang pag-ampo ni Ginoong Hesus. Iyang personal nga pagbubo sa iyang gibati, pagdala ni ini ngadto sa amahan nga tuas langit. John 17 mao'y tinuod nga Lord's Prayer. Ang Matthew 6 verses 9 to 12, nga ginganlan sa mga tao, Lord's Prayer ka ng Our Father who art in heaven, ang iyahala ng model consample prayer sa diyang ang mga tinunan, nag-auhag kaniya, Ginoo, tudlo imi sa pag-ampo. Munang niingon ang Ginoo, kung mag-ampo kamo, ingon ni ini nga paagi, amahanamo nga ato ka sa langit. Model prayer na, meaning, makakuha tag pattern sa elements of prayer, substance of prayer, and what could be in a prayer with that model. But the real Lord's Prayer recorded in the Bible is John chapter 17. Personal gina nga pagluhod ni Ginoong Hesus ug ang iyang pangaliyas sa amahan. Apan hibaw mo unsay main subject sa iyahang pangaliyas sa amahan? Unity. For example, basahan ta mo. Juan 17, versikulo 11. Pipila ka teksto gikan sa John 17. Unahon ako ang John 17, verse 11. Na tulo ka text diri nga akong kwaon kaninyo. Sa Lord's Prayer, sa pag-ampo ni Ginoong Hesus. Verse 11, matod pa niya, ug karon, dili na ako dinhis kalibutan. Apan kini sila anias kalibutan, ug ako muanha kanimo, amahan nga balaan, bantay sila, pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mong kanako, aron sila mausa, maingon nga kita usa. As you and me, O Father, are one. Hinaut unta nga ang mga sakop sa imong iglesia nga imong gipiyal kanako, mausasab sila. Wow. Another verse, verse 22. Ingon pa niya diri, ug gihatagan ko sila sa kadungganan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, maingon nga kita usa. Gihatag ko sa iglesia, kining imong katawhan nga gipiyal nimo sa ako, ang kadungganan nga imong gihatag sa ako, aron nga sila mausa, maingon nga ikaw ug ako usara. And last, ang John 17 verse 23. Listen to the words of Christ. Ako atua kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mamahingpit nga usa, aron ang kalibutan muila nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug nahigugma kanila, maingon nga ikaw nahigugma kanako. The main theme of Christ's prayer in John 17, the Lord's Prayer, was a prayer for unity of His church. Pagkaalaot sa buluhaton, mga kaigsuonan, kung mabungkag kita ingon nga mga sakop sa iglesia sa Dios. Doon ay usa ka pinulungan nga gisulti o gisulat ni ining usa ka
bantugang magsusulat sa basahon nga Adventist home. Ingon pa niya, ang sikrito sa tinuod nga panaghiusa diha sa iglesia ug diha sa panimalay sa Dios, dili diplomasya, dili ang pagdumala, dili ang labaw sa tawhanong paningkamot nga makasulbad sa problema. Bisan tuod kung gikinahanglan ta kining tanan, apan ang tinuod nga sikrito sa panaghiusa sa iglesia mao ang atong pagkahiniusa diha kang Kristo. Munang sa Ephesians chapter 4 verse 13 giklaro kita diha nga ang tumong sa atong kasinatian, ingon nga mga anak sa Diyos. Mao ang pagkahiniusa diha kang Kristo. I'll read that to you. Ephesians 4 verse 13. Ingon pa diri ang tud, verse 13. 4 verse 13. Hangtod, makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo, ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios ug makakabot sa kahamtong sa pagkatao o sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Pagkahiniusa sa pagtuo. Did you hear that? Now, as the Spirit enters believers, sa dihang ang balang Espiritu moabot na sa matag usa sa tumutuo. Kining balang Espiritu causes them to transcend human prejudices or cultures, race, sex, color, nationality, and status. Munang sa pinulungan pagyapon ni Apostol Pablo sa Galacia 3:26 hangtod sa 28, walay bay, walay laki, walay ulipon, walay agalon, walay Israelhanon, walay Gresyanhon. Kitang tanan nahiusa diha kang Kristo ug sumusunod sa saad nga gihatag ngadto kang Abraham. Ang pagkahiniusa diha kang Kristo is more important. He accomplished this by bringing Christ within our hearts. When you are one with Christ, kanagong wala si Kristo mga igsuon, makita man nimo ang tao taas kay siya garbo. Kanang garbo kalaban gina or al kontra gina sa pagkamapainobsanon. Ang pagkaanaan ni Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing munay modala kanimo sa pagpaubos. Apan ang imong pagpatisar sa imong garbo, ang imo pud nang pag-abo kang Hesus pahawa diha. Sa ato pa, dili ko madag badir-badir sa akong conscience, Ginoo. Di ko madag badir-badir sa akong conscience. Kinahanglan mo tisar ko batok ining tawhana kanang pakigtisar garbo. You are driving the Spirit away and you are letting Christ come out of your hearts. But if the Holy Spirit is there and He puts Christ in your heart, wala po'y butang nga mahimong babag sa imong pagpasiguli sa maayong kabubuton sa imong isigkataw. Now, the rule of spiritual gifts naapod sa sulod sa iglesia, gituyo nis Ginoo nga lain-lain gyud ta. Sa description pa niya sa Roma 12 o sa 1 Corinto 12, o sa kalawas, lain-laing bahin. Apan ang lain-laing bahin sa lawas, iya-iya og buluhaton, iya-iyag trabaho, apan sa kinatibuk-an, usaray iyang tumong. Ang pagpalig-on sa kinatibuk-an sa lawas. So ang mata, muimutan-aw sa pagkaon. Ang dila og ang pagbati sa kalami, moingon nga, lami na, kanana. Ang ilong, moingon, humot, nindot na. Apan ang kamot, ang mupunit. Apan ang kamot, mo ka na siya pud ang muhungit. Ug ang baba, maoy mo usap sa pagkaon. Ug ang tutunlan, mo'y mutulol. Ug ang tinai, mo'y mupigsa. Aron nga ang elemento sa imong gikaon, ma-distribute sa kinatibukan sa lawas. Different parts functioning for the edification of one body. Kita ingon nga mga sakop sa iglesia, gihimo ta sa Dios nga lain-lain. Gitagaan sa taniya og lain-lain nga mga gasa. Muna nga sa sulod sa iglesia, dunay magwawali, dunay mag-alawit, dunay magsusulat, dunay magbabalak,
dunay maayong mo pahiyom, dunay maayong mo ariglar sa mga bulak sa sulod sa simbahan, doon na po'y mga tao nga maayong muluto, doon ay mga panimalay nga malipayong mudawat og bisita, gingan na gift of hospitality, lain-lain nga mga gifts. All these gifts are given by God, the head of the church, Christ Himself, to different parts of the body so that we can all function for the edification, pagpalig-on sa kinutabukan sa lawas. Now, dunay usa ka pinulungan sa Bible nga usahay ang ubang mga Kristohanon gigamit nila ni nga teksto. Kanang Juan Kapitulo 13, versikulo 23. Matod pa sa uban, Pastor, dili naman ta magkuti-kuti pag sunod-sunod anang napulo ka sugo. 1, 2, 3, 4, 5, tanan gyud atong sugoon. Wa naman na si Ginoo. Giusa na lang na niya. Juan 13:23. Matod pa nila. Giusa na lang na niya. Unsa giingon niya? Juan 13 versikulo 24. 13. John 13:23. 23 ba? Niya sa pinulungan. 13? Where is that verse that says, I gave you a new commandment. A new commandment I gave you. Okay. O siya miingon, ako nagahatag kaninyo og usa ka bag-ong kasuguan. Pag hinigugmaay kamo sa usag-usa. So ang ubang tao moingon nga, naalalagi. Wala na nang kuti-kuti og usa ka daghana. Apanabi ninyo ang the same writer, si Juan. Nagsulti nga kanang ginganlag bag-ong kasuguan, dili gina siya bag-o. Ato pong mabasa na siya ang epistula diri sa 1 John chapter 1 verse 7. Atong basahon ra gud nang pamawi niya sa ginganlag bag-ong kasuguan. Dili day bag-o matod pa niya. Karana, diha na nadaan sukad pa sa una. 1 John 1 verse 7. Atong basahon ra gud ingon pa niya. Okay. Apan kung kita nagalagaw sa kahayag, 2 verse 7, mga hinigugma, 1 John 2 verse 7, mga hinigugma, dili bag-ong sugo kining akong ginasulat kaninyo, kundili karaan kining sugua nga diha na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Ang karaang sugo mao ang pulo nga inyo nang nadunggan. So kanang sugo nga, a new commandment I give unto you, love one another as I have loved you, does not eliminate the other commandments. Kaya wa man na mapuluhig usara. Giingon ni Pedro mismo, dili man na bag-o, diha naman na sukad sa una. Actually, ang iyang buti pasabot, ang problema ninyo kay wala gyud ninyo na kuha ang kinauyukan sa akong kasuguan, ang makapreserbar sa inyong panaghiusa. Pag hinigugmaay kamo sa usag-usa, ayaw na lang mo anang kuti-kuti pa. Tagaan ta na lamog bag-ong sugo. Pag hinigugmaay kamo sa usag-usa, sama sa akong paghigugma kaninyo. Apan, sa dihang gihubad na niya sa 1 Juan 2, versikulo 7, ingon pa niya, dili man na gyud bag-o. Bag-o lang na para sa mga tao nga karon nalimin diha sa kangit-ngit, apan karon na habwa nagikas ngit-ngit, naabot na diha sa kaayag, na bag-uhan anang sugua. Kay kaniadto suwa pa ka sa kaayag, may pagdumot ka man, pero naa ka na sa sulod sa iglesia, light bearer ka na, kinahanglan wadon ang tanang pagdumot, higugmaa ang imong isigkatao. Mao na ginganlag new commandment. At the cross, we realize that He did not die just for us, but for every person on earth. This means He loves all nationalities, all races, all colors, and all classes. Kita either nakadungog na, or nakakita sa balita sa TV, or nakabasag kaagi, sa grabe nga mga conflicts between people. Doon na manggoy ginganlan karon og racial prejudice. Kanang racial prejudice, karaan man na kayo. Kadtong panahon nga ang mga puti, ila lang pangsikmaton ang mga itom gikas Afrika, unya ipamaligya nila sa Amerika, aron himuong slaves. Unya ang slaves na ba, propriedad yun sa amo.
May gani kay diha tay Abraham Lincoln nga milaban sa mga kabus ug mihunong sa karaan kaayo nga maot nga kasaysayan sa Amerika, ang slavery. Si Abraham Lincoln mo naghatag sa emancipation of slaves. Apan anang panahon na higala na hangtod karon na apa manggihapoy mga tao nga ang ila bitang huna-huna taas ang ilang superior race sila, nga ang uban inferior race mismo gani sa tribes. Kinilang atong Pilipinas, we have several tribes here in our country. Kada usa ka tribo na iyang kaugalingong pinulungan. Na may uban nato diri nga ning huna-huna gyud nga nagi-dominante nga tribo mao gina siya pinakataas. Well, para nako kana nga klase sa huna-huna gi-entertain lang gid nimo ang insinuation sa kaaway sa Ginoo. Because for a person to think that he is higher than the other is opposite to the counsel of Paul. Ang counsel ni Paul, pagpaubos kamo sa usag-usa, pag maaghop kamo sa usag-usa, pag tinahuray kamo sa usag-usa. Sa ingon nga paagi na preserba ninyo ang panaghiusa diha sa iglesia. Ang nag-ulang, the vast gulf between heaven and us, kitang mga tao, the gulf that Christ crossed, makes the small step across the street or town we must make to reach a brother who is insignificant. Dili man gud maayo mga igsoon nga natay huna-huna nga there are some people who do not deserve to be loved. There are some people who do not deserve our sympathy. Di nato sila tagdo. No. When you are a member, when you are a part of God's church, you must learn to love everybody. Ngunay sugo ni Kristo. Na, ang pangutana, unsa may mga lakang aron mahimong hingpit ang panaghios sa sulod sa iglesia. Unity does not come automatically. Believers must take steps to secure it. Na, unsa man, number 1, unaha ang panaghiusan ninyo sulod sa panimalay. Ginikanan na higugmas mga anak na higugma ug matinahuron sa ginikanan. Managsuon, makadawat sa paghinigugmaay sa usag-usa, walay paglinabwanay. If we learn wise management, kindness, gentleness, patience, and love with the cross at its center at home, we'll be able to carry these principles out in the church. Kay diha manukad sa puluy-anan ang inyong pagtubo sa mga ginikanan nga nagbansay kaninyo sa panagdait, nagbansay kaninyo sa pagtambayayong, nagbansay kaninyo sa pagsinabtanay. Kung nagtubo ka sa ingon ana nga panimalay, hayan nga kung naa ka na sa sulod sa iglesia, ang nadibilop nimo nga kinaiya sa pagtahod sa uban, madala na nimo kung ana ikaw sa dako-dako nga circle beyond your family. Then, what do? We aim for unity. We will never attain unity unless we conscientiously work for it. We should minimize differences and avoid arguing about non-essentials. Na akong dalhon kaninyo. 2 important reminders about unity in the church. Sayon memorization. Gihimo ko ning sayon para nga og inyong ilitok, dali kayong ilitok. In essentials, practice unity. In non-essentials, practice charity. Sama na. Sa mga butang, nga gikinahanglan og importante kaayo kalabot sa atong kaluwasan, angay gitang maghiusa ni ana. Apan sa mga butang nga wala nay labot sa kaluwasan, ang pagkadaiya na lang sa atong mga choices, sa atong mga likes, sa atong mga dislikes, kana nga mga butang dili na necessary nga usata diha. Ang imong gamiton diha not necessarily unity but charity unsay but pasabot. Dawata ang imong igsuon kun unsa siya. Dawata og unsay iyang ganahan. Ayaw ipugos ang imong kaugalingon ngadto kaniya, kay kun ipugos nimo ang imong kaugalingon ngadto kaniya, ang mahitabo may right pud siya nga ipugos niya ang iyang kaugalingon nganha kanimo. Kun mahitabo na naa eternal ang inyong conflict, dili gyud mo magkasinabtanay. So again, very important reminder and easy to memorize. In essentials, unity.
In non-essentials, charity. Unsa man ang mga essentials? Well, sama ining atong gitunan. Fundamental beliefs. Dili mahitabo nga lain-lain ang atong interpretation. That's why we are bringing this to you one teaching at a time, because we have to teach one doctrine. In essentials, in the law of morality, we are one. In the test of fellowship, we are one. Kanang mga butang nga nasayra nato nga maugyud ang angayan natong hiusahan kay essential sa atong determinasyon nga makaadto tag langit. Angay kita maghiusa ana. Apan unsa man pud ang mga non-essential things are not essential to our salvation and our life together. Example sa non-essentials, your preferences, your likes and dislikes, the individual or personality differences, the choices, the opinions, the perceptions. Those are non-essentials in relation to salvation. Entitled kung unsay akong ganahan, entitled po kas imong ganahan. Kung ang imong ganahan, di ko ganahan, akong dawaton nga kana mo imong ganahan. Non-essential man na, wa man ilabot sa kaluwasan, ang imo ra man ang preference. Anang bahina, dili kita kinahanglan maghiusa. Ang atong praktison diha, charity, meaning, higugma alang gihapon ang imong isig katao, bisan pag lain-lain kamo og preferences. Kini bitang panagtiayon, mo ni sang example ni ana mga higuon, mga igsuon. Kung ikaw gud nga bana, kung ikaw nga asawa, ipugos nimo ang imong kaugalingon nga unsay imong gusto, mao gud buhaton sa imong asawa, dili mahwala ang kagubot ninyo. Kay kung himuon na nimo, may right man pud siya nga ang iyang gusto mahitungod nimo, angay pud nimong himuon kay iya mang gusto. No. Aron nga mulig-on ang inyong pagsinabtanay, tahura og unsa iyang gusto ug unsa poy ikaayo niya. Kay iya man ang preference. Sa imo pong kabahin, makakat-on pud siya sa pagdawat nimo. Apan sa laing bahin samtang naamo ni anang pagtinahuray sa usag-usa, palabuanay sab mo sa gugma sa usag-usa. Bisan nahibaw ka nga maunay dili ganahan sa imong asawa nimo, paning kamuti nga mausab-sab ka. Ikaw pud asawa nahibaw ka nga maunay dili ganahan sa imong bana nimo, paning kamuti pud nga pinaagis, gracias Ginoo, mausab-sab ka ngano man. Sa ingon nga paagi naglig-on ang atong panaghiusa. Work toward a common goal. Usa na sa essentials in unity. The church will not experience unity until acting as one unit. It is involved in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Such a mission provides an ideal training for learning harmony. Kanagong naata sa buhat, dili ko kalimot ining illustration nga kinis Pastor Serrano maay man gini siya og gama og mga illustration. Naa si illustration nga pagkanindot gyud muring gyud sa akong mind nga matud pa niya kanang kabaw nga mga turo. Kung dili na nimo sangunan og yugo, makakita ang usa ka turo sa laing turo, ang iyang tuyog yan na magsungag yun sila. Kay mo man ay kinaiyas turo. Pero butangi ka ng mga turo og yugo, unya paguyura sa karo or sa daro. Kanang mga turuha, di gina mangitag paagi magkasinungagay sa usag-usa. Muguyod lana sa daro ug mahuman ang imong daruhan. Unsay abi ninyo kung say essentialism nga akong nakuha ana sa sulod sa iglesia? Wala gani trabaho ang kaigsuunan. Wala gani buluhaton nga ilang angayan hiusahan mag-away na sila sulod sa church. But give them a work with a goal to achieve. Pagkanaan na sila'y buhat, bisan pad lain-lain silang personality, ang kada usa sa ila maghimo og iya-iyang nga buluhaton aron sa pag-achieve sa ilang goal, ang work of the church. That's the very nature of the work of unity in preaching the gospel. Work together toward a common goal. Christ's church must carry on both the work of preaching the ministry of the word and the medical missionary work. Neither of these phases of God's work is to be carried out independently or become all-absorbing. Basta nakakaining buhata, di gyud maayo nga moingon ka, sila lay wali dito, ako wali po ko din, no. In most cases, mahitabo gani ang imong buluhaton alang sa uban, maghiusagi mo diha. Kay bisan pag lain-lain mong personality, lain-lain mong gifts, lain-lain mong hiyas, you can put them all together and have an achievement for the work of the church.
Develop a global perspective. A church is not exhibiting true unity unless it is actively building up God's work in all parts of the earth. The church should do everything it can to avoid national, cultural, or regional isolationism. Kanagani mo yung sila manggo dito, Amerikano, manggo sila god, Pilipino. Well, brethren, no national border. When we are in the church, we are all members of God's church family. Attitudes of selfishness, ang kahakog, ang garbo, ang pagsalig sa kaugalingon, ang pagkatagbaw nga maaygi kun laki, ang pagbati nga mas maayo ka sa uban, kanang word nga prejudice, kanang imong pagkadali ka kita ug unsay kuwang sa uban, criticism, ang imong pagkaingon nga di ko ganahan ana niya, all and fault finding among believers contribute to the disunity in the church. So if you want to feel the sweetness of being part of God's body, respect what others are, so they will respect you for what you are. A fresh look at God's gift in Christ at Calvary can renew love for one another. The grace of God, mediated by the Holy Spirit, can subdue these sources of disunity in the natural heart. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsuunan, ang makahiusa ra gid nato sa perfect harmony, kanang pulong harmony, daghanta, pareha bitaw sa choir, daghan ang mga sakop sa choir. Lain-lain sila og tingog nga gidala. Apan kung manganta na gani sila, ang ilang harmony, nindot kayong paminahon, ang blending, na ay tenor, na ay baho, na ay alto, na ay soprano, na ay second alto, it's nalang mga ngalan-ngalan diha, na apay mga instrumento, pagkadaghang mga sakop, apan, paawita, dunay perfect harmony. That is the best illustration for the church. We are like a choir, we have one conductor, Jesus Christ Himself. Ayaw yun pagkantag yabag sa uban, kaya ang unang makadungog ang mga tao sa gawa sa iglesia. Ang unang makakita sa inconsistency, ang mga taong nagtanaw nato. So aron dili ikaw ang mudalas yabag sa kinatibukan sa iglesia. Sing in harmony with the church. Love one another, accept each other, and work together. In that way, the whole body will be strengthened even if we are all different parts of that body. Tonight, we have studied fundamental beliefs number 14, unity in the body of Christ. Tomorrow, we'll be studying one very important aspect of Christian experience. You do not need to miss that. Fundamental beliefs number 15, I will bring that to you tomorrow night. But before we turn over our time to our gentlemen whom we love to see and to sing together sa atong theme song, may I invite you to please bow your heads with me as we pray. Amahan nga balaan ni ining milabay, nga pipila kagutlo, gikalipay ka ina mo og dako, ang among paghisgot ni ining usa ka bililhong suhito, gikan sa balaang kasulatan. Ang imong pagtudlo sa kakinahanglan sa panaghiusa sa lain-lain nga bahin sa imong iglesia. Kaming tanan, amahan, sakop sa imong panimalay nga mong iglesia, ug kaming tanan, gigasahan nimo sa lain-laing mga hiyas, lain-laing kahibalo, lain-laing kapuslanan. Ana apan hinaot nga, ang tanan kanamo magmaningkamot nga sumala sa imong gasa sa matag usa kanamo, makaamot kami sa pagpalig-on sa kinatibukan sa buluhaton sa iglesia, og ang ministeryo ni ini alang sa pagkabuot sa uban nga wala pa sa sulod sa imong turil. Padayon na ang pagpanalangin kanamo, samtang kamisad magapadayon sa pagtuon ni ining fundamental beliefs, kay among gipangayo ang kadagay sa imong grasya ngadto sa matag usa sa ilang mga panimalay o sa ilang mga kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gentlemen, please sing. We will sing with you.
I want Jesus in my life more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He's always